Nakaburol na yung 2 taong nasawi sa pagguho ng pader na yon sa lungsod ng Valenzuela. Ang halos 200 pamilya naman pinalikas mula sa gilid ng tulay ay nananatili sa evacuation center. Nakatutok si Dante Perello. Sa evacuation center sa Palengke muna pansamantala ang may 20 pamilyang pinalikas ng Valenzuela City matapos bumigay ang pader ng bridge. Kahapon pa sinimulang paalisin ng lokal na pamahalaan ang halos 200 pamilyang nakatira sa tulay. Ang buntis na si Joan at mga batang kapitbahay na si Rodel, 2 taon, at River, 1 taong gulang, swerteng nakalabas ng bahay. Kala-kala lang namin tumidlat eh. Tapos gulat na lang kami bigla nang gumuho yung bahay. Kaya di ko na rin napansin sa niya kapatid. Buti yung bunso nasa tabi ko. Niyakap ko na yun. Yung panganay pa dyan, nakatakbo kagad sa labas. Isa sa sinuwing palad ang ama ng magkapatid na si Rodel. Ayon sa kanyang may bahay, masaya pa silang nagbibiruan habang nanonood ng TV ang kanyang mister at 2 nilang anak bago mangyari ang insidente. Pinipilit ko pong tanggapin kasi may anak pa po ako nandiyan po yung anak ko. Pero hindi man pumalis na mas sobrang sakit po Talagang hindi pumalis yan. Iniisip po yung mga anak ko. Napansin naman ng may-ari ng bahay na natabunan, tuwing umuulan may nalalaglag talagang piraso ng bato. At nung 1 taon daw, malaking tipak ng bato ang bumagsak sa kanilang bahay. Nasira ang kanilang dingding pero di raw niya inisip na lumipat ng tirahan dahil wala raw silang ibang mapupuntahan. Pero matapos ang malagim na aksidente na ikinasawi ng kanyang 9 taong gulang na anak na si Christian, 19 years na po kami doon nakatira. Sa ngayon po, nangyari na, ayaw ko na pong bumalik doon. Hindi naman po kasi maganda pa naman po noon yan wala pang nakatira sa ilalim ng bato. Ngayon po, yung nakatira sa ilalim ng bato na yon, inukit niya ng inukit yung pinakadipinsa dun sa ilalim, ukit siya ng ukit doon. Binahayan niya po yung pinakadaanan ng tubig. Yung tubig po sa ilalim ng bahay niya dumadaan. Wala namang magawa ang mga residente kundi sundin ang utos. Pero kailangan pa rin daw bumalik para silipin at bantayan ang kanilang mga gamit habang patuloy ang isinasagawang clearing operations. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.